Ayan mga kababayan, at dito ay sa Manila Bay, Dolomite Beach mga bayan, ay bukas na po yung public restroom dito. Ayan, dito update po tayo dito sa may Manila Bay. Manila Bay Dolomite Beach mga kababayan. Yan, sa ngayon ay talagang same as usual, Manila Bay, Dolomite Beach pa rin At nakikita ninyo ang mga nagtataasan at nagtatayogang mga gusali ay talagang isa sa mga nagbigay ng nagbibigay ng ganda dito sa may Manila Bay, Dolomite Beach. At dagdagan pa ng napaka ganda ng ating Dolomite ay talagang ito po ay dadagsain ng mga turista kapag ganito kaganda ang ating nakikita. At sa ngayon ay nakita ninyo mainit pang sikat ng araw, at talagang ayan ay mataas pa ang at mainit pa ang sikat ng araw, kaya ang mga tao dito ay hindi gaano kadami. Pero silipin natin dito sa may dalampasigan para sa ganun ay makita natin kung malinis o malinis. Ayan, dito ang ang portalit dito, dahil ginagamit na itong CR. Yan, at mayroon pang mayroon pang solar kaya kapag may ilaw diyan sa loob ay wala po halos gastos pati yung aircon, at may aircon na gumagana yung aircon po ayan gumagana ang aircon. Yan, tapos dito may portalit pa rin dito, pero hindi lang po natin alam kung ito ay ginagamit pa Tapos ang CR ay talagang ginagamit na sa ngayon. Ito din po ang isa sa mga naidagdag dito sa may Dolomite Beach, yung pinagawa na sa flood control mga bayan ni Sik Vince Dison ito, na kapag nagkaroon po ng ng ulan ay talagang binubuksan po ito para sa ganun ay ito po ang siyang maghigop ng tubig ulan galing dyan sa may Ross Boulevard, para sa ganun ay mawala po yung baha dyan at ma-control po yung pagbaha yung tubig. Tapos ibubuga doon sa may dulo, ayan po yun yung nakikita dito. Yan, at ito ngayon ang Dolomite Beach mga kababayan. Makikita mo pa rin yung Dolomite. So pagdating dito sa gilid sa may pinakadalampasigan ay nagkakaroon na po ng gray sand Ayan, dito po yung diretsyon niya nung na yon, nung pipe na yon. Ito. Yan, ito Ayan, at may binabahayan na sa ng ng mga shell o tahong ata yan. Ayan, hanggang doon parang may paano pa siya, mayroon pa siyang style na para palutang Ayan, at nakita ninyo yung mga namamasyal dito
hindi gaano kadami ang mga namamasyal. At nung isang araw, ang ano dito, ang mga basura dito sa may Dalampasigan ay marami. Pero sa ngayon mga babayan, makita ninyo yung ano no, yung mga basura ngayon dito. Kukunti na lang kasi tuwing umaga po ay nililinis ito ng mga Stero Ranger yung dito sa Dalampasigan ano. Kaya ngayon, ang mga nakita po natin ng mga basura katulad nito ay gawa po ito ng mula kaninang ano siguro kaninang tanghali hanggang sa kasalukuyan ngayong oras na ito. Ayan, at ang Dolomite mga bayan ay pwede nang makapunta doon hanggang doon sa dulo. Talagang masabi mo po talaga na ito ay nakapunta ka ng Dolomite kapag nakapunta ka ng dulo. At tingnan nyo mga babayan, ang ganda po ng mga building ano. Ayan, ito naman ang sa may ano no, papuntang ito ang Star City. Yan no. Dito, yan ang Star City mga bayan no. Ayan. Tapos dito papunta na po ito ng MUA. Itong dito na. Ayan. Ito ang Sofitel mga bayan no. Ayan, ito ang Sofitel. Tapos dito ang CCP. Ayan, at ang pati yung Star City. Ayan. Tapos dito ang Ross Boulevard mga bayan no. Roas Boulevard. Ayan oh. Nakakita naman ninyo ang ganda ng mga building ano. At dito ay may bagong ginagawa yung nire-renovate nila. Bago na naman nata ito mga bayan no. Kasi dati ito lang ay isa oh. Ngayon ay ano na, dalawa na sila oh. Dalawang ganito na. Talagang nadagdagan na po yung building na ganyan ano. Yan, at ito ang pinakamataas na building sa Roas Boulevard, itong Golden Empire 1322. Ayan oh. Ayan. Ang ganda mga bayan. Kitang-kita na po ang ano dito, ang pipe mga babayan no. Kaya pagka nagkaroon po ng ulan at nagkaroon po ng tubig diyan sa may Ross Boulevard ay talagang dito po inano no, tinatapon ang tubig o dito po pupunta ang tubig sa may Manila Bay. Ang reclamation naman mga kababayan ay makikita na rin po natin dito. Kung inyong nakikita, ayan i-ano natin. Saglit lang ha. Ayan, kitang-kita na po dito yung reclamation mga kababayan no. Na dati-rati ay talagang hindi po natin makikita yan ano. Pag dito tayo, ngayon ay kitang-kita na po ang reclamation. Talagang linalagyan na po nila ng parang seaside ano. Ayan, ang haba o ang lapad mga bayan no. Ayan, at may barko na dyan no.
Yan, hanggang dito po yung ano no, yung reclamation, ayan no. Hanggang diyan no. Napakalapad mga bayan. At kung hindi ako nagkamali ay aabot po siya ng 400 hectares ano. 400 hectares ang magiging ano diyan, magiging reclamation. Kaya napakalawak po 'yan, napakalapad. Ang sarap ng ano, ng simoy ng hangin dito mga bayan. Pero napapansin ko ngayon dito mga bayan yung ano no, yung tubig ay hindi siya ganong malinaw ano sa ngayon. At may mga kunting basura na ano dito na lumulutang-lutang dito. May kunting basura lang din naman at hindi siya masyadong kita sa ano no, sa alon. May mga maliliit din na isda tayong nakita dito. Pero ang simoy ng hangin mga bayan ay nanatiling nanatiling fresh air ano, o talagang wala kang maamoy na masangsang o mabaho ng amoy. Yan, hindi katulad dati na talagang makita mo na at malalangap mo. Itong Manila Bay mga kababayan ay hindi pa po ito pwedeng liguan o languyan. Kasi ito ay mataas pa po ang coliform level nito. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng coliform na tinatawag coliform level o yung tinatawag na coliform, ito po ay isang uri ng bakterya no, na talagang pwede nating ikapapahamak o pwede nating ikakasakit o magkaroon tayo ng sakit ano. Hindi lang sa balat kundi maging sa iba't ibang bahagi ng ating katawan o ng ating internal o magiging sa external ano. Kapag tayo po ay nakainom ng tubig na kontaminado ng bakterya na katulad nito ay talagang maaari po tayong magkaroon ng sakit. At kaya ito po ay mahigpit na ipinapatupad nila dito yung no swim policy o hindi pwedeng maligo ano. Kaya ito ay talagang pinapaalala lagi sa mga namamasyal o sa publiko na bawal maligo. Doon pa lang sa bungad o doon pa lang sa may pagpasok ay may nakalagay doon na bawal magtampisaw at maligo sa dito sa may Manila Bay. Itong Manila Bay mga bayan ay sa paniniwala ko po ay hindi po ito dagat. Kaya dahil po sa mga maraming naniniwala na ang itong Manila Bay ay dagat, ay talagang naisip po nila na kapag dagat ay talagang iba't ibang sakit ang matugunan o iba't ibang sakit ang kanyang mawala ano. Kumbaga masolusyonan dahil sa dagat. Hindi po totoo yan.
Yan, ito po ay alat tabang ano, at kaya po nagkaroon po siya ng alat dahil po mayroon siyang karugtong na dagat, no? Karugtong siya sa dagat. Ito po ay bay. Yan, kaya tinatawag po siyang Manila Bay, no? Kasi kung dagat po ito po ay tatawaging Manila Sea, no? Manila Sea, no? So, yan. Kaya diyan po ay talagang ang aking paniniwala ay ito po ay bay, hindi po siya dagat. Ayan, kaya naging maalat, may karugtong na dagat. Yan, kaya yung mga barko ay nakakapasok dito dahil po sa karugtong niya ang dagat, no? Yan ang aking paniniwala. Pero sa mga naniniwala na ito ay dagat, ay talagang karapatan nyo po yan na yun po ang inyong paniniwala dahil tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, no? Yan, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking YouTube channel. Yan, at mabuhay po ang Pilipino sa mang sulok ng mundo. Mabuhay ang mga subscriber ni Rex TV Adventure kahit hindi Pilipino. Basta't nakasubscribe, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Ayan, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin.